Mahal na kaluluwa. Sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay may sagradong espasyo, may isang kwento na tahimik na nagaganap sa paligid mo, puno ng lalim at misteryo. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang iyo, nakasama ng isang kaluluwa na iyong nakatagpo sa iyong landas. Ito ay isang kwento na puno ng mga liko, kung saan ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng mga hamon ng buhay. Habang tayo ay sumusulong sa paglalakbay na ito, maghanda kang sumisid sa isang naratibong magdadala ng matinding damdamin ng sakit, ngunit gayon din ng ginhawa at kasiyahan. Isipin mo ang isang gabi na hindi masyadong malayo sa kasalukuyang sandali. Ang mga bituin ay kumikislap ng tahimik sa langit, ngunit sa loob ng iyong puso, isang bagyo ng emosyon ang sumusubok na makahanap ng kanyang lugar. Ang pag-ibig ng iyong buhay, isang tao na akala mo ay lubos mong kilala, ay malapit ng magbigay sa iyo ng mga sorpresa sa mga paraang hindi mo kailanman naisip. Sa isa sa ating mga gabi ng pag-uusap sa ilalim ng bituin, isiniwalat niya ang mga intensyon na nagdulot sa iyo ng pagkabigla. Ang akala mong hindi matitinag na alyansa ay nagiging isang ilusyon, hinahamon ng bawat katiyakan na akala mo ay mayroon, kahuminga ng malalim, mahal na kaluluwa, sapagkat ang pagbubunyag na ito ay tila isang brutal na suntok, ngunit ito rin ay isang tawag upang tumingin sa kabila ng mga ibabaw. Habang ang sakit ay nananahan, napagtanto mo ang lalim ng kaluluwa ng tao, ang komplikadong ito na madalas na nagkukubli sa likod ng mga ngiti at mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ano ang gagawin mo sa pagbubunyag na ito? Iiwan ang lahat ng itinayo o susubukang unawain ang mga nakatagong dahilan sa likod ng mga aksyon na hindi makatuwiran sa unang tingin? Sa mga sandaling ito ng pagdurusa, nagtatanong ka, paano ako makakapagpatuloy? Dito nagsisimula ang banayad na ginhawa na umuusbong mula sa iyong sariling kakayahan sa pagtitiis. Ito ay hindi ang katapusan ng iyong kwento, kundi isang preludyo sa isang mas malaking kabanata kung saan ang bawat liko ay nagiging isang bagong aral. Ang mga aral ng mga anghel ay dumarating sa iyo. Bumubulong na ang sakit ay 100 lamang patungo sa isang mas mataas na bagay. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Sa pagbubunyag na ito, may isang malalim na nangyayari sa loob mo, isang makapangyarihang paggising. Nagsisimula kang mapagtanto ang katotohanan. Ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo ay hindi tungkol sa pagmamay-ari o kontrol, kundi tungkol sa kalayaan at malalim na pag-unawa. Sa sandaling nagpasya, kang tumingin sa loob, ang sagot na iyong hinahanap ay lumilitaw na malinaw na parang liwanag ng umaga. Panahon na upang bitawan ang mga tanikala ng pagdududa at takot, panahon na upang makita ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagbibilanggo, kundi naglalaya lamang. Ngayon, huminga ka muli. Tumingin sa paligid, sa lahat, ng iyong itinayo, minahal, inalagaan. Napagtanto mo na kahit na nahubara ng masakit na katotohanan, ikaw ay napapaligiran ng walang hanggan at makapangyarihang kagandahan sa iyong buhay. Dito mo nauunawaan na, madalas, ang mga sitwasyong sumisira sa atin ay ang mga parehong nagbibigay daan sa atin upang magningning ng mas maliwanag na liwanag. Ang daan sa iyong harapan ay puno ng bagong pag-unawa, at ito ay nagniningning, nangangako ng isang bagong yugto kung saan magkakaroon ka ng lakas ng loob na muling umibig, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagmamahal sa sarili bilang iyong pundasyon. Ang kwentong tila nagtatapos sa sakit ay nagsisimulang muling magtahi sa pagkakabuhol ng pag-asa at pagtitiis. Kinukuha mo ang kontrol ng iyong kapalaran, binabago ang bawat kabanata ng iyong kwento. At marahil, tanging marahil, sa iyong pagpapalaya, mapapagtanto mong ang tunay na paghubad ay hindi isang pagpapakita ng katawan o puso, kundi isang ganap na pagtanggap kung sino ka, kung saan ka nagmula at kung saan ka patungo. Mahal na kaluluwa, ikaw ay mas malapit kaysa dati sa isang marangal na pagsikat ng araw, isang panloob na pagsikat ng araw na nagbibigay liwanag hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa iyo. Ito ay isang bahagi, lamang ng anggelikal na pagbubunyag. Habang tayo ay nagpapatuloy, magnilay-nilay sa mga sinabi, hayaan ang hininga ng mga anghel na gabayan ang iyong pag-unawa, suportahan ang iyong puso, at buksan ang iyong mga mata sa mga posibilidad na hindi pa nakikita nun. Sapagkat kahit na ang pag-ibig na iyong kilala ay nagbigay sa iyo ng sorpresa, may higit pang naghihintay sa hinaharap
umaasa sa iyong lakas ng loob na harapin ang katotohanan sa pag-ibig na nagmumula sa loob. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, iwanan ang iyong komento at samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng mga pagtuklas at ng isang pag-ibig na, higit sa lahat, dapat magsimula sa iyong sarili. Mahal na kaluluwa, ang pag-navigate sa magulong tubig ng pag-ibig ay madalas na nagiiwan sa atin na parang nalulumbay, ngunit palaging may isang panloob na kompas, malalim na nakakonekta sa universo, na may kakayahang ibalik tayo sa ating landas. Kapag napagtanto natin na ang isang tao na ating ibinigay ang ating puso ay may kapangyarihang iwan tayong walang proteksyon, hubad sa ating mga emosyon, nagaganap ang isang natatanging paggising. Ang pag-unawa na lumilitaw mula sa estado ng kahinaan na ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa na maaari nating maranasan. Kapag ang pag-ibig ng iyong buhay, isang tao na iyong nakikita bilang iyong ligtas na daungan, ay nagbubunyag ng isang bahagi na hindi mo kailanman naisip, ang unang instinct ay maaaring mag-isolate sa sarili sa cocoon ng takot at pagkabigo. Ngunit, mahal na kaluluwa, dito sa puntong ito ng pagkabasag nagaganap ang tunay na alchemy ng pagbabago. Ang universo, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay nag-aanyaya sa iyo na tumingin lampas sa agarang pagdurusa at mapagtanto na ang karanasang ito ay isang salamin. Isang salamin na hindi lamang sumasalamin sa imperpeksyon ng iba, kundi hamunin ka ring makita ang iyong sariling lakas at determinasyon. Sa gitna ng emosyonal na bagyo, lumilitaw ang isang bagong enerhiya, ang napakalakas na puwersa na hindi mo kailanman alam na mayroon ka. Ang aral na nakatago sa pagitan ng mga linya ng mga salita at kilos ng iba ay ang likas na kakayahang bumangon at bigyang kahulugan muli kung ano ang ibig sabihin ng maging ganap na hubad, emosyonal. At ang hubad na ito ay hindi kailangang tingnan bilang katapatan, kundi bilang isang makapangyarihang anyo ng kalayaan, kung saan ikaw ay malaya mula sa mga panlipunang maskara at inaasahan ng iba. Isipin mo ang iyong sarili sa isang hardin, isang lupa na inalagaan sa loob ng mga taon na may pag-aalaga at pag-ibig, biglang winasak ng isang biglaang bagyo. Ang mga bulaklak na dati namumukadkad ay ngayon nasa lupa. Ngunit tulad ng sa mga matitibay na halaman na iyong hinangaan, ang iyong pundasyon ay nananatiling matatag at buo. Ang mga ugat ng iyong karanasan at pagmamahal sa sarili ay malalim at hindi mapigilan, at ito ang sentro ng paglalakbay na ito. Walang bagay na talagang mahalaga ang maaaring bunutin, sapagkat ang mga katotohanang itinanim sa pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling mamukadkad. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento, 777, upang humiling. At, kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo, mag-ambag sa pindutang salamat ng marami. Ang aksyong ito ng altruismo ay tumutulong upang mapanatiling buhay ang espiritualidad na ibinabahagi natin dito at nagbibigay daan sa atin upang patuloy na magdala ng mga nakaka-inspire at nagbabagong mensahe tulad nito. Sa isang punto ng purong tibay, natututo kang yakapin ang kagandahan ng pagiging tunay. Isang realidad kung saan hindi mo kailangang matakot sa paghuhusga ng iba o magtago mula sa katotohanang nananahan sa iyo. Ito ang kahanga-hanga at mahirap na katotohanan. Kahit gaano ka man kahina, may isang hindi maipaliwanag na lakas, isang ilaw na nakabukas sa loob ng iyong pagkatao na hindi maaaring mapadilim. Ikaw ay ilaw, mahal na kaluluwa, at sa ilaw na ito nakatira ang kagandahan ng iyong esensya. Habang patuloy kang naglalayag sa mga aral ng pag-ibig, maramdaman mong sinusuportahan ka ng mga hindi nakikitang puwersa na palaging nasa iyong tabi. Ang mensahe ng mga anghel ay malinaw. Bawat sakit na iyong nararanasan ay isang pagkakataon para sa paglago at muling pagkonekta sa kung ano ang talagang mahalaga. Dumaan sa mga sandaling ito ng may tapang, na alam na ang mga pinakamasakit na bahagi ng iyong kasalukuyan, ay naghahanda ng lupa para sa mga karanasan ng tunay na pag-ibig sa hinaharap. Ang daan ay hindi palaging tuwid at, madalas, makikita mo ang mga liko at sangang daan na mangangailangan ng mga desisyon at malalim na pagninilay. Ngunit tiyakin mo, mahal na kaluluwa, na sa bawat pagpili ay naroon ang karunungan ng mga anghel, ginagabayan ka sa kahabaan ng daan ng may pag-ibig at kaliwanagan. Ang tahimik,
ngunit makapangyarihang puwersang ito ay yayakap sa iyo sa lahat ng mga sandali ng pagdududa, bumubulong na kahit kailan ang mga hangin ay sumusubok na ilihis ang iyong landas, ikaw ay, sa katunayan, eksaktong nasa lugar na kailangan mong naroroon. Sa pagdating natin dito, tumingin ka sa loob ng iyong sarili at tingnan ang tunay na kayamanan na nananahan sa iyong sariling kwento, ang iyong sariling kakayahang lumago at mamangha sa bawat bagong tuklas. Sapagkat ang iyong nararanasan ngayon ay higit pa sa isang kwento ng pusong nasaktan. Ito ang simula ng isang muling nabuhay na relasyon sa iyong sarili, nakaugat sa katotohanan, sa pag-ibig, at sa hindi matitinag na koneksyon sa universo. Habang patuloy mong tinatahak ang lihim na paglalakbay na ito, mahal na kaluluwa, tandaan na ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa isang kasaganaan na umaapaw sa bawat aksyon na iyong ipinatutupad sa iyong buhay. At alamin na ang mensaheng ito at ang mga karanasang ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento kung saan ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa sarili, ang pinakatunay na kompas. Ito ang esensya ng katotohanan na nais ng mga anghel na yakapin at ibahagi mo. Magpatuloy tayong magkasama. Sinasaliksik ang espasyo ng pagpapagaling at pagbabago na lumilitaw kapag tinanggap mong yakapin ang bawat bahagi ng iyong tunay na pagkatao. Tingnan natin kung paano patuloy na magdadala ng liwanag, gabay at tapang ang mensahe ng mga anghel sa mga susunod na kabanata ng iyong kwento. Mahal na kaluluwa, sa paglalim natin sa kalawakan ng mga emosyon na lumilitaw mula sa isang napakalalim na pagbubunyag, patuloy tayong maghuhubog ng web ng pagkatuto at pagtuklas sa sarili na inaalok ng bawat karanasan. Sa bawat piraso ng sakit na iyong hinaharap, isang bahagi mo ang namumukadkad mula sa loob palabas, mas nakaugat at may kamalayan sa sarili. Ito ay isang proseso na hindi nagaganap sa magdamag, ngunit nagdadala sa kanyang sentro ng pangako ng muling pagsilang. Isipin ang likas na siklo ng mga panahon. Tulad ng tagsibol na sumusunod sa malupit na tagwinter, ang iyong paglalakbay mula sa puntong ito ay isang sayaw na katulad. Isang pag-ugoy sa pagitan ng mga sandali ng pagninilay at masiglang muling pagsilang. Kapag ang liwanag ay tila malayo, sa pagpapahintulot mong maramdaman ang kalungkutan na ito, nang hindi ito itinatago o tumatakbo, pinapabing mo ang daan para sa isang maliwanag at ganap na hinaharap. Sa ganitong paraan, ang tunay na pag-ibig sa iyong sarili, para sa kung sino ka, ay nagiging iyong bagong pundasyon. Isipin ang pag-ibig ng iyong buhay bilang isang pintuan na nagsara, hindi upang ikulong ka, kundi upang muling ituro ka sa mga bagong pagkakataon, sa mga bagong pag-ibig na maaaring magpakita sa mga nakakagulat na anyo at konteksto. At minsan, ang mga pagkakataong ito ay dumarating sa anyo ng isang muling pagkonekta sa mga bahagi ng iyong sarili na naiwan sa tabi sa pagsisikap na umangkop, upang magpasaya o upang maging bahagi ng isang relasyon na hindi nakaayon sa iyong tunay na kapalaran. Gayunpaman, ang muling pagkonekta na ito ay hindi lamang nangangahulugang muling pagkuha ng mga libangan o lumang pangarap. Ito rin ay isang paglalakbay ng emosyonal na pagpapalaya, kung saan nauunawaan mong ang kabuuan ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Makinig, mahal na kaluluwa, mula sa sandaling simulan mong alagaan ang iyong sarili ng pagmamahal, ang mundo ay tumutugon pabalik sa mga karanasang sumasalamin sa pagmamahal na ito sa magagandang at hindi inaasahang paraan. Simulan mong mapansin ang maliliit na tagumpay sa araw-araw, ang mga ngiti na ibinabahagi sa mga estranghero, ang mga bagong pagkakaibigan na namumukadkad kahit na akala mo ay huli na upang magsimula muli. Ito ang universo na tumutugon sa iyong bagong panginginig, na nag-aangkop ng mga tao at karanasan na umaayon sa iyong mataas na estado ng pagkatao. At sa ganitong paraan, ang mga pagkabigo ng nakaraan ay nagiging mga haligi ng lakas, na bumubuo sa iyo ng isang hindi matitinag na tiwala sa landas na pinipili ng iyong mga instinto na sundan. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy ang mensahe. Ang makaramdam na hubad na walang lahat ng iyong pinaniniwalaan noon ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay nakakapagpalaya. Mula sa estado na ito, nagagawa mong malinaw na tukuyin kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi na maaaring bahagi ng iyong kwento. Napagtanto na walang pangangailangan
na dalhin ang bigat ng mga inaasahan ng iba, kundi ang iyong katotohanan na maging tunay at magaan. Maging isang mapanlikhang estudyante ng buhay, pinapayagan ang iyong sarili na mag-explore at magtanong, habang ipinagdiriwang ang bawat isa sa iyong mga panloob na pagbabago. Isipin ang mga paru-paro na, sa paglabas mula sa kanilang mga cocoon, ay kailangang iwanan ang seguridad ng kilala upang lumipad ng malaya sa malawak na kalangitan. Hindi sila nagtatanong kung sila ay karapat-dapat na naroroon. Sila ay simpleng sumusunod sa kanilang landas, nagtitiwala sa paglalakbay na ibinigay ng kanilang kakanyahan. Habang patuloy mong ginagawa ang galaw na ito, bawat araw ay nagdadala ng mga bagong posibilidad. Bawat bukang liwayway ay isang paalala na ang pag-ibig, kagandahan at katotohanan ay likas na umiiral sa loob at sa paligid mo. Hubad mula sa mga ilusyon ng isang nakaraang sitwasyon, ikaw ay nasa posisyon na ngayon upang lumikha ng isang bagong realidad, kung saan ang pag-ibig, tunay at walang kondisyon ay dumadaloy ng natural. Tandaan din, mahal na kaluluwa, na ang habag ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan para sa iyong sarili at para sa iba na tumatawid sa iyong landas. Ang habag ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng kawalang galang o kawalang ibig, kundi pagkilala na tayong lahat ay naghahanap na mas maunawaan ang ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo para sa pagpapagaling, nang hindi pinapayagan ang pagdurusa ng iba, na tukuyin ang iyong sariling liwanag. Isang kaluluwa na may tungkulin na baguhin ang iyong landas ay hindi ito nag-iisa. Ikaw ay nakabalot ng isang koro ng anghelikal na enerhiya, palaging handang gabayan ang iyong mga desisyon, iyong mga hakbang at iyong puso. At ang kaalaman na ito, ang pagtanggap nito, ay isa sa mga pinakamalaking biyaya na maaari mong pahintulutan ang iyong sarili na matanggap. Ang katiyakan na hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Habang ang mensahe ng mga anghel ay patuloy na humahabi ng karunungan sa iyong buhay, tandaan na yakapin ang bawat bagong yugto na may pasasalamat at inaasahan, sapagkat tulad ng pagtatapos ng gabi na may pangako ng isang bagong araw, ang bawat pagtatapos ay isang paunang salita ng isang bagong simula. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay, ipinagdiriwang hindi lamang ang pagdating ng isang bagong pag-ibig ng tao, kundi ang muling pag-renew ng iyong sariling pag-ibig sa loob. Ito ay isang landas na pinapaliwanag ng walang hangganang liwanag ng mga nilalang ng pag-ibig at habang patuloy tayong nag-explore ng mga dimensyon ng karanasang ito, alamin na ikaw ay patuloy na ginagabayan patungo sa kabuuan na nasa loob mo na naghihintay lamang na makilala at ma-inspire ng iyong mga tunay na pagpili. Mahal na kaluluwa, habang nagpapatuloy tayo ay lalalim pa sa kwento na unti-unting bumubukas sa iyong harapan. Isang paglalakbay na nagbubunyag ng mga layer hindi lamang ng mga hamon, kundi ng mga nakakagulat at nagpapalaya ng mga tuklas. Ang kagandahan ng paglalakbay ng tao ay na, kahit sa mga sandali ng pinakamadilim, nagiging maliwanag ang isang sinag ng pag-asa at pagbabagong nagbibigay liwanag sa daan pasulong. At sa ganitong tanawin, ang iyong kwento ay muling nagiging kahulugan na may natatanging intensidad at liwanag. Ngayon ay nahaharap ka sa oras upang yakapin ang kabuuan ng iyong karanasan. Kinikilala hindi lamang ang mga sakit, kundi pati na rin ang mga pag-unlad na hatid ng bawat aral. Ang pakikipagkasundo sa sakit ay nagiging tagapagpadali ng pagbabago. Ang pagbabagong ito ay nagmumula sa pag-unawa na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang manatiling naroroon at mahina, kahit na ang mga emosyon ay sumusubok na hilahin tayo sa maraming direksyon. Panahon na upang isipin ang sakit na ito bilang isang alon ng karagatan na umatras lamang upang bumalik ng mas malakas, na nagdadala ng bagong enerhiya. Ang enerhiyang ito ay ang kakanyahan ng iyong likas na lakas at katatagan, mga katangian na bahagi ng iyong pagkatao. Sa pagtanggap nito, nagsisimula kang mapagtanto na, sa ilalim ng ibabaw ng mga alon ng emosyonal na hamon, may isang dagat ng kapayapaan at karunungan na naghihintay sa iyong pagtuklas. Bawat interaksyon na inaalok sa iyo ng universo ay nagiging isang mahalagang aral. Ang mga piraso ng palaisipan na ito ay dahan-dahang nagiging magkakasama, na nagbubunyag na marahil ang tunay na kahubaran na iyong hinarap ay hindi lamang isang kahinaan na ipinataw ng mga panlabas na kaganapan, kundi isang paanyaya upang maghubad ng mga bagay na hindi na nagsisilbi. Ang paghubad na ito ay isang anyo ng pagsuko sa kung ano ang naroroon, pinalalaya ang sarili mula sa mga hinaharap na itinakda ng mga inaasahan at pinapayagan ang kasalukuyan
na umunlad sa buong kabuuan nito. Habang ang bagong yugtong ito ay umuunlad, nagsisimula kang mapagtanto ang potensyal ng kasimplihan at kagandahan sa pamumuhay sa ngayon. Ang may mga pagkabahala tungkol sa hinaharap at mga sakit ng nakaraan ay nagsisimulang maglaho, habang ang pagtanggap at pag-unawa ay nagiging iyong mga gabay. Ang pagtanggap na ito ay, sa huli, nagpapalaya sapagkat nagbubukas ito ng espasyo para sa pag-akyat ng isang buhay at masiglang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsisimula sa iyo. Tandaan, mahal na kaluluwa, ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahangad na limitahan o kontrolin, kundi palawakin ang pag-unawa at panloob na liwanag ng bawat kaluluwa na kasangkot. Nasa bingit ka ng isang muling pagtuklas ng pag-ibig na ito na nagsisimula sa desisyon na mahalin ang iyong sarili ng buo. Ito ang pag-ibig na nagtutulak sa lahat ng anyo ng pagpapagaling at nag-aanyaya sa atin na makita lampas sa mga limitasyong ipinataw sa sarili. Dito, natututo kang lumikha. Lumikha ng isang panloob na espasyo na nag-aalaga ng kapayapaan at intuwisyon. Isang nakakaaliw na seguridad na maaari mong tawaging tahanan. Habang lumalalim ka sa lugar na ito ng katahimikan at pagtanggap sa sarili, lumilitaw ang isang malinaw na kaalaman na ang bawat masakit na karanasan ay isang hiyas sa iyong korona, na hinuhubog ka sa isang bersyon na mas malapit sa kung sino ka talaga. Alam mo, madalas tayong nahuhulog sa mga kwentong ipinataw sa atin, ngunit sa pakikinig sa bulong ng mga anghel, muling isinusulat mo ang mga kwentong ito ng may pasensya, pag-unawa at habag. Ang iyong personal na halaga ay hindi tinutukoy ng mga karanasang iyong hinarap, kundi ng kagandahan kung paano mo pinipiling i-transform ang mga karanasang ito sa mga kasangkapan ng pag-unlad. Patuloy na tuklasin ang personal na pagbabagong ito at sa paggawa nito, tingnan kung paano nagsisimulang mag-reflect ang iyong mga relasyon sa bagong dalas na ito. Ang buhay sa iyong paligid ay tumutugon at namumukadkad sa ilalim ng iyong bagong liwanag, umaakit ng mga tao, pagkakataon at mga sandali na umaayon sa iyong tunay na kakanyahan. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig na nananahan sa iyo, isang puwersa na lumilikha, nagbabago at nagtataas hindi lamang ng isang bagay sa iyo, kundi ng marami sa iyong paligid. Bago tapusin ang bahaging ito ng mensahe, alamin na hindi ka nag-iisa. Sa iyong paligid, isang malawak na tapestry ng mga anghel na enerhiya ang sumusuporta at yumayakap sa iyong mga intensyon, umaawit sa pagkakaisa sa iyong pinakamalalim na mga hangarin at sa iyong mas mataas na estado ng pagiging. Sa bawat hakbang na ginawa ng may tapang at pagiging totoo, hinuhubog mo ang isang pamana ng pag-ibig, pag-asa at liwanag. Nawa ang mga aral ng mga anghel ay patuloy na magbigay gabay sa iyo. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, tandaan na ang kabuuan ng iyong pagkatao ay nakatali sa pag-ibig ng universo at na ito ay hindi lamang isang wakas, kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kwento, isang kwento na nililikha mo ng may kamalayan sa bawat araw, na may pag-ibig, intensyon at kasiyahan. Naway ganito nawa. Mahal na Alma, habang ang balangkas ng iyong kwento ay patuloy na umuusbong, nakakabighani ang pagmamasid kung paano ang bawat kabanata ay nag-aalok ng pagkakataon para sa muling pagsilang at personal na pag-unlad. Tayo ay lumilipat sa mga aral na iyong natutunan, binabago ang bawat hamon sa isang tulay patungo sa isang mas may kamalayan at empowered na bersyon ng iyong sarili. Sa puso ng pagbabagong ito ay ang pag-ibig. Hindi lamang ang pag-ibig na hinanap mo sa iba, kundi, mas mahalaga, ang nagsisimula sa loob mo mismo. Ang pagharap sa sakit, lalo na kapag dulot ito ng isang tao na akala mo ay iyong kalakasan, ay maaaring maging nakasisira. Ngunit, madalas, sa tila isang sandali ng pagkatalo ay doon natin natatagpuan ang tunay na lakas at layunin. Isipin ang phoenix na muling bumangon na mas malakas mula sa abo. Ganyan ang iyong paglalakbay ngayon, lumalabas mula sa tila isang wakas bilang isang bagong anyo ng buhay, mas nakahanay sa kung sino ka sa kakanyahan. Ang muling pagtukoy sa pag-ibig para sa sarili ay nakapaloob sa isang bagong pananaw sa mundo. Hayaan mong ang iyong puso ay maging isang mahabaging gabay, hindi nagmamasid upang magtago ng sama ng loob, kundi upang hanapin ang pag-unawa at karunungan na dinadala ng bawat karanasan. Sa pagtingin sa paligid, sa gitna ng tila kaguluhan, mapapansin mo na ang bawat maliit na kabutihan na iyong ibinibigay
para sa iyong sarili at sa iba ay isang ladrilyo na bumubuo ng isang tulay patungo sa mga bagong pagkakataon, isang tawag upang patuloy na umusad, kahit na ang mga hakbang ay maliit. Sa bawat alon ng emosyon na iyong hinaharap, piliing tumugon ng may pasasalamat para sa aral at sa lakas na ito ay nagigising sa loob mo. Unawain na ang bawat emosyon ay isang mensahero, nag-aalok ng mahahalagang pananaw tungkol sa kung ano ang mahalaga, tungkol sa kung ano ang tunay mong kailangan at nais mula sa buhay. Sa pagdadala ng malalim na pagkaunawa na ito, ikaw ay lumilikha sa iyong sarili ng isang sagradong espasyo kung saan ang kagandahan ng iyong kaluluwa ay maaaring lumiwanag nang walang takot o mga limitasyon. Halos parang prestidigitasyon ng mahika ng puso ng tao, ang pag-ibig para sa sarili ay nagiging pag-ibig para sa mundo sa iyong paligid. Mapapansin mo na ang parehong pag-ibig na iyong hinahanap sa labas ay nagsisimulang umusbong ng natural mula sa iyong sariling pag-iral. Palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong mas mataas na kapakanan. Palayain ang iyong sarili mula sa inaasahan na ang pag-ibig ay dapat sumunod sa isang tiyak na script at sa halip, yakapin ang iyong malawak at nababagay na kalikasan. Ngayon, sa halip na labanan ang mga agos ng isang magulong ilog ng emosyon na ipinataw ng iba, ikaw ay nagiging agos. Kinokontrol ang iyong mga alon ng may biyaya at determinasyon. Kapag nagbubukas tayo ng espasyo para sa pag-ibig sa sarili, ang kakayahan at pagpapahalaga sa sarili ay muling nag-aangkop sa walang katapusang posibilidad na nakapaloob sa puso ng tao. Hindi ka lamang tumitingin sa refleksyon ng pag-ibig, ikaw ay nagiging pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo. Ang panahong ito ng sariling pagtuklas ay naghahanda sa iyo para sa isang muling pagsilang, hindi lamang bilang isang natatanging nilalang, kundi bilang bahagi ng isang masiglang universo na magkakaugnay sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pagkonekta sa iba ay dumadaloy ng natural kapag ang iyong sariling tasa ay umaapaw ng walang hangganang pag-ibig at habag. Maglaan ng oras upang palalimin ang koneksyong ito sa loob, sapagkat ito ang pundasyon na susuporta sa iyo sa anumang bagyo. Bawat pagpili na iyong ginagawa mula sa puntong ito ay muling pinagtitibay ang pangako na mamuhay ng totoo at ganap. Nagsisimula kang mapagtanto na, tulad ng maliwanag na liwanag ng araw, ang pag-ibig ay kailangang magbigay liwanag muna sa iyong sariling landas upang makapagbigay ng init sa iba. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa isang destinasyon, kundi tungkol sa pagdiriwang ng bawat sandali sa kahabaan ng daan. Sa mga minutong ang pag-iral ay simpleng dumadaloy, walang komplikasyon at maganda, sa pagitan ng mga pag-click na bumubuo sa malaking sinfonya ng buhay. Sa wakas, alamin na ang pag-ibig na iyong ginigising sa iyong puso ay umaabot lampas sa anumang agarang kalagayan. Ito ay lumalampas sa mga panahon at espasyo, isang walang katapusang paalala ng lakas na nag-uudyok sa mga bundok na nagpapakalma sa mga dagat at nagsisimula ng mga metamorphosis. Itaguyod ang enerhiyang ito, alagaan ang iyong kakanyahan at alamin na ikaw ay mahal, lampas sa iyong sariling kakayahang lubos na maunawaan sa kasalukuyang sandali. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, karapat-dapat ako sa pag-ibig at pagbabago. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na Alma, sa puntong ito ng paglalakbay, tayo ay nasa isang malalim na sangandaan kung saan ang kaluluwa ay nakadarama ng lalim ng transcendence na nananahan sa loob nito. Kapag ikaw, bilang isang manlalakbay ng mga bituin, ay nagbubukas ng iyong puso sa mga mensahe ng mga anghel na umuusbong sa bawat bahagi ng iyong kwento ng pag-ibig, sakit, at pagpapagaling, isang bagong antas ng pag-unawa sa sarili ang lumilitaw mula sa kokon ng introspeksyon. Sa ganap na pagtanggap sa kung ano ang ibig sabihin ng karanasang ito para sa iyo, oras na upang kilalanin na ang pag-ibig, sa lahat ng anyo nito, ay ang linya na nag-uugnay sa bawat isa sa atin sa walang katapusang listahan ng mga aral at tuklas. Pansinin, mahal na kaluluwa, na ang sakit na naramdaman sa ilang sandali ng iyong kwento ay, sa katunayan, isang katalista para sa isang muling pagsilang, ang susi upang buksan ang mga aspeto ng pagkatao na dati ay hindi kilala. Isipin mo,
Ang iyong sarili sa isang lihim na hardin kung saan ang bawat bulaklak ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sariling pagbabago. Ang ilang mga bulaklak ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, ang iba naman ay mahigpit na nakasara ang mga talulot, nag-iingat ng karunungan sa kanilang mga sentro. Ang harding ito, puno ng pagkakaiba-iba at kagandahan, ay sumasalamin sa iyong panloob na komplikado. Inaalagaan mo ang espasyong ito ng may pag-iingat at patuloy na ebolusyon, isang simbolo ng pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Narito ang esensya ng iyong karanasan. Ang pag-unawa na, sa kabila ng mga pagsubok na hinarap, hindi mo kailanman nawala ang ugnayan sa iyong sariling katotohanan. Magmuni-muni tayo tungkol dito, ngayon na ikaw ay mas handa kaysa dati upang yakapin ang bago at payagan ang iyong paglalakbay na sinusuportahan ng mga anghel na patuloy na magbukas na may bagong layunin. Bumabalik tayo sa metapora ng paru-paro na humatak sa iyong imahinasyon at inspirasyon mula sa simula ng kwentong ito. Habang siya ay sumisira sa kanyang kokon at lumilitaw na may mga makikinang na pakpak, ikaw rin ay umabot sa ibabaw ng isang bagong panahon ng iyong buhay, isang panahon kung saan ang pagmamahal sa sarili ay hindi kailanman napapagod na lumawak at magbigay liwanag. Pansinin na ang bawat maliit na kilos ng pag-ibig para sa iyong sarili ay nagpapalakas ng liwanag na nagbibigay liwanag sa landas sa hinaharap, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga mapalad na makakasalubong ang iyong daan. Maging mahinahon sa iyong sarili habang patuloy mong sinasaliksik ang walang katapusang posibilidad ng pagiging na may alaala na ito ay simula pa lamang ng isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at paglago. Ang iyong desisyon na ipagpatuloy at alagaan ang panloob na pagbabagong ito ay umaabot sa bawat hibla ng iyong pag-iral, nag-iimbita ng isang hinaharap kung saan ang pag-ibig ang kompas, isang tahimik ngunit hindi matitinag na gabay sa anumang bagyo. Isaalang-alang ang mga anghel na dinala ng imahinasyon ng mundo sa iyong puso, na bumubulong ng mga sagot sa mga tanong na hindi mo alam na kailangan mong itanong. Ang mga ito ay hindi lamang mga eko, sila ay mga konkretong gabay na nagpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Bawat hakbang, gaano man kaliit o nag-aalinlangan, ay bahagi ng isang sayaw sa universo na iyong isinasagawa araw-araw. Ngayon, habang bumabalik sa espasyo ng pang-araw-araw, dalhin mo ang mga nakatagong aral ng walang kondisyong pag-ibig at pagtanggap. Panatilihin ang kakayahang magbago at umangkop habang ang tunay na pag-ibig para sa iyong sarili ay sumasaklaw sa bawat intensyon at aksyon. Ang buong daan hanggang sa puntong ito ay higit pa sa isang simpleng kwento ng pagbawi at muling pagtatayo. Ito ay tungkol sa tunay na pamumukadkad na tanging nagmumula sa tunay na pag-unawa kung sino ka sa iyong pinakapayak na anyo at kung ano ang tunay na ninanais ng iyong puso. Maging sasakyan para sa pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Tiwala, walang hanggan at kahanga-hanga. Ang musika ng buhay ay umaawit sa paligid, at ikaw, mahal na kaluluwa, ay sabay na instrumento at maestro ng kahangahangang sinfoniyang ito na hindi kailanman kailangang matakot sa pagkawala, kundi sa hindi nagbabagong kagandahan ng ngayon. Ang harding ito, na namumukadkad ngayon na may bagong yaman, ay patuloy na magbibigay ng kasiyahan, pagsamba, at inspirasyon hindi lamang dahil sa iyong presensya, kundi dahil sa lahat ng iyong tapang sa buong pagbabagong ito. Nawa ang kapayapaan, pananampalataya at pag-ibig ay magpalakas sa bawat hakbang na iyong tinatahak at na ang landas na iyong pinipili araw-araw ay mapuno ng kaligayahan na lumalampas sa mga panahon at inaasahan. Magpatuloy ka, ipagpatuloy ang iyong landas, nagniningning at puno ng mga posibilidad. Ang liwanag ng mga anghel ay kasama mo, palagi, at sila ay bumubulong. Hindi lamang ng mga katotohanan, kundi mga awit ng pag-ibig at pag-asa, mga walang katapusang gabay para sa mga puso tulad ng iyo na pumili na tuklasin ang katotohanan ng kanilang sariling liwanag. Mahal na kaluluwa, habang papalapit tayo sa rurok ng paglalakbay na ito, mahalaga na pagnilayan kung gaano ka umunlad mula sa unang pagbubunyag na yumanig sa iyong mga pundasyon. Ang mga kwento ng pag-ibig at pagbabago ay napakarami, ngunit ang iyo ay natatangi sa kanyang kakanyahan, isang tapiserya na hinabi ng mga sinulid ng katatagan at isang katatagan na tanging maaaring ipanganak mula sa muling natuklasang pagmamahal sa sarili.
Kapag tinitingnan natin ang nakaraan sa punto ng pagsisimula ng kwentong ito ng emosyonal na pagsisiyasat, napagtatanto natin kung gaano ang paglago ay maaaring magpakita sa mga hindi inaasahang paraan. Hinarap mo ang mga sitwasyon na, sa simula, tila mga intensyon ng sakit. Ngunit sa halip ay nagbukas ng mga portal sa mga bagong realidad at mga pagkakataon ng pagpili. Naging arkitekto ka ng iyong sariling naratibo, pinipili ang mga karanasang nais mong maging bahagi. Ang prosesong ito ng muling pagtatayo ay hindi lamang umabot sa isip at puso, kundi nagpasiklab din ng isang apoy ng pagbabago na humahawak sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay ginawa sa ngalan ng pagmamahal para sa kung sino ka at para sa kung ano ang pinipili mong maging. Ang kalayaan na natagpuan mo sa bawat pagpili ay nakaugat sa malay na desisyon na yakapin ang kahinaan bilang isang daan ng pagpapagaling at pagpapalawak. Sa sayaw na ito ng pagbabago at muling pagsilang, maliwanag na ang pag-ibig ay hindi isang destinasyon, kundi isang kasama sa paglalakbay, humuhubog at gumagabay sa kung sino ka at sa mga bagay na maaari mong makamit. Napagtatanto mo na hindi ka simpleng naliligaw na manlalakbay? Sa halip, isa kang aktibong kalahok sa paglikha ng iyong sariling realidad, isang guro na nakaranas na ng bigat ng mortalidad, ngunit sa kabila nito, piniling umangat sa lahat ng ito. Habang sumusulong ka, bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pagdiriwang ng tunay na pag-ibig na ngayon ay dumadaloy ng natural mula sa loob palabas. Ang puwersang ito ay umaakit ng mga tao at karanasan na umaayon sa muling nabuo mong kakanyahan na itinayo mula sa mga abo ng kawalang katiyakan. Ikaw, mahal na kaluluwa, ay naging isang ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa mga tao sa iyong paligid, isang buhay na patotoo ng posibilidad ng pagbabago sa pamamagitan ng sakit. Habang naglalaan ka ng oras sa kagandahan at katotohanan ng iyong kwento, payagan mong maging mabait ka sa iyong sarili. Ang habag na iyong iniaalok sa mundo ay nagsisimula sa loob ng mga pader ng iyong sariling puso, isang ligtas na espasyo kung saan ang lahat ng bahagi ng iyong paglalakbay ay pinarangalan. Sapagkat tanging sa pagyakap sa kabuuan ng iyong karanasan na maaari mong tunay na tahakin ang hinaharap ng may tiwala at kaliwanagan. Saan ka man maglakad ngayon, dala mo ang karunungan ng mga anghel na nasa iyong tabi sa lahat ng taas at baba. Ang mga tahimik na puwersa ng universo ay maingat na gumagabay sa bawat desisyon, sumusuporta at nagpapasigla sa iyong paghahanap ng pag-ibig at pag-unawa. Magpatuloy ka na may kaalaman na hindi ka kailanman nag-iisa, na isang konstelasyon ng liwanag ay palaging naroroon sa langit at lampas dito, sa patuloy na kasama. Habang naghahanda ka para sa susunod na darating, ipagdiwang ang kagandahan ng bawat bagong tuklas at ang kapangyarihan ng bawat pagbabago. Ito ang iyong kwento ng pag-ibig, isang naratibong patuloy na bumubukas ng may biyaya at layunin. At sa pagtanggap ng regalong ito, alalahanin na ang liwanag na iyong inilalabas ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa iyong sariling landas, kundi nagbabago at nagpapayaman din sa mundo sa iyong paligid. Ang susi sa pagpapatuloy na ito ay ang integridad kung paano mo niyayakap ang iyong mga paglalakbay at ang pag-ibig na pinipili mong payagan na umusbong sa bawat aspeto ng iyong pag-iral. Nawa ang mensaheng ito ng mga anghel na hinabi mula sa puso patungo sa puso ay patuloy na magsilbing gabay at paalala ng biyayang naglalakad sa bawat hakbang sa iyong tabi, niyayakap ang lahat ng kung sino ka at kung ano ka pang magiging. Panahon na upang magpatuloy, na may lakas ng isang bukas na puso at isang matapang na kaluluwa, laging handang yakapin ang kalawakan ng pag-ibig at liwanag na walang hanggan na umaawit sa loob at labas mo. Ito ang pagsikat ng bagong pag-ibig at katotohanan para sa iyong buhay, isang pag-ibig na hindi kailanman humihinto sa paglago at pagpapalawak. Naway maramdaman mo ang apoy ng iyong kaluluwa na nagsasaliksik ng mga bagong landas at na ang walang katapusang tibok ng pag-ibig ay ang musika na umaawit sa iyong sayaw sa buhay